Yeah. J Black versus Lock 1. Napanood ko dito ng live, syempre. Nandun ako ng Vuelta Balentong 12. At, ayun nga, may error na nagawa. Ang sa pagkakaalala ko, may error. O parang medyo nag-slip up ata. Tapos medyo laylay talaga yung performance ni dito, ni J Black. At the same time, yung round 3 ni Lock 1, ang lakas nun. Sobrang lamang ni Slack 1 dito sa laban na to. Pero bago yan, bati muna tayo. Ang babasahin kong comment ay galing sa Pistolero versus Invictus reaction video. Mula nung binreakdown ni J Black si Pistol, hindi na siya effective. Kaya kahit kay Mot noon, di siya binili ng crowd, pati yung judges. Naging predictable na kasi yung magiging scenario at tactics. Okay. Shout out Tito from Dumaguete, walang nakalagay na pangalan. Lagyan nyo ng pangalan pag magpapabati kayo. Sumilos Idol turn away, yung ba meaning nun? Tito Sher, Dayo series naman sa mga cast ng Sanggan Dikit. Please. Ayun, plano ko rin yan. Medyo nahihiya lang ako, lalo kala Jenilyn Mercado tsaka kay Dennis Trillo, baka hindi ko rin mapapayag. Pero sa ibang cast, game naman. Pero gagawin natin yan. Battle ka na Tito Shernan, miss ka na namin. At pabati Tito, happy birthday kay Krel Estrera from Talisay, Cebu. Happy birthday sa'yo. Signature ni Daddy Shernan, Ano daw? Poster kid is Batang Ampon. Pa-shoutout Ote Shernan. Guisipe, Jumawa ng Cebu, Paranaque City. Eto na. Wag na natin patagalin to. J Black versus Slack 1. Tara. At nanalo ng coin toss si Slack 1. Pinili mauna si J Black. Tignan 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Balentong 12. J Black. Rarara. Alam mo bang bad trip ako sa'yo? Na-imbento yung Vito dahil sa'yo, bro. At nataong Pasig pa to. Si boss ata nanloloko. Ano to, boss? Vito Soto? Comment section yung boboto neto? Like kung panalo si J Black. Comment kung kamukha niya si Donatello. What's up, man ninja? Maninja, oh. Nakikipag-beef siya kay Cripply sa inggit nitong gago. Kasi kapag talo, hate ka ng mga tao. Pero like kapag nanalo. Ako na Vito para manalo. Ikaw na Vito para matalo. At ang masakit doon yung sayo, si Enigma mismo o masikaso. Kumbaga ginanto ko ni Pibus. Ginanto ka ni Enigma. Gago. Pero dahil makapal ang mukha niya, papakitaan niya pa rin ako ng angas. Ipapaalala ko lang sa'yo kung anong nangyari sa Batangas. You can't spell Bisaya without B-I-A-S. Di kami makakatakas. Pero Bisaya naman yung unang MC na na-veto dahil sa bias. Si Plaridel. Kaya wala nang patas-patas. Ay, oo, naalala ko na. Yung laban nga pala ni Plaridel tsaka ni Slack 1, sobrang kulit din talaga nung laban na yun. Pero, ayun yung unang beses na binago ni Enigma yung boto. Dahil medyo magulo din eh. Tapos nandun kami, nagkukulitan na lang kami. Kasi alam namin na paano nanalo si Slack 1 doon. Kahit si Slack 1, di siya makapaniwala. ayun pala yun. Unang bito ng flip-top Slack 1 versus Plaridel. Ayun yung tinutuko ni J Black dito. At the same time, si J Black nga pala nakatikim din ng bito sa PSP. Magubusan tayo, ano? Mamili kayo ng mabuti, mga hurado, kung si Slack 1 ba o 5K. Alam ko, binigyan ka ng mga idea ni EJ, Power at Cripply, at mga sulat galing kay 1-3 at MZ. Pero kahit gaano pa kaganda yung performance mo bilang MC, papanisin lang yan lahat pag hurado na yung tropa kong si MP. Malapit nang matapos ang isa buhay. Sulit ba yung takbo? Sa mga MCing nalaglag, huwag niyong i-down sarili nyo. Galingan nyo. Mga ropa, gumawa ng barang nakakagulat. Ang swerte niyong nakagawa ng sariling obra, yung iba dyan nagpapasulat.
Pag sa kanya Sulat angle na naman. diyan nagpapasulat. Pag sa kanya galing yung sulat, ibang klase yung angas ng atake. Pero pag bumapars na siya ng friction na kayuko, anyari? Pag nag-i-spit na siya ng mga linyang, hindi siya ang nag-decide. Halatang hindi siya confident kasi yung baon niya, hindi niya type. Kunwaring nagsishift pa ng style, pero kung kani-kanino galing, yung sulat mo, caps lock, ang laki mong sinungaling. Sa laban nila ni Vitrom, biglang umamin. Yung sarili in-expose. Bigla siyang kumanta na iba daw nagko-compose. Sa akin to madede-compose. Simulan mo na manalangin. Ako na bahalang maglagay ng cross ngayong tapos ka nang umamin. Kaya sa mga nabubuli dyan, Ako nang bahala maglagay ng cross. Tapos ka nang umamin. Okay. Gets. Kala ko mag-amen amen muna bago mag-cross. Okay. Gets. Slakwan ang dapat yung tularan. Tanggapin nyo na lang ng unti-unti at ngumiti sa kanilang pinaparatang. Gawin nyo na lang baluti at suutin ng dahan-dahan. Ganun pa rin kayo, yung sinasabi nila totoo, pero at least kasama kayo sa tawanan. Di ba nakulong ka? Oo, nabagansya ka. Dati kang na-prison. Tapos nung napanood si GL, bigla siyang nag-prism. Ano yung prism? Hindi ko alam yung prism Scam ang mannerism. Ako subukan mong iskamen. Ikakalat ko yung number mo sa mga group ng tindero ng kambing. Work from home na akyat bahay. Walang magagawa yung guards. Pengi lang po ng OTP nanay para makakuha kayo ng rewards. Yung dating nang hihingi ng reference tapos nagka-bars, ayun nang hihingi pa rin ng reference para magka-bars. Kaya umasa ka na lang, iho, na magka-veto pagkatapos nitong video. Sana sinulatan ka ng yung mga amigo na wala kung pake kung sino, pero wala kang mabobobo di. Ayun nga yung napansin ko nung live din Nung sinabi ni J Black to. Itong word na to. Kaya umasa ka na lang, iho, na magka-veto pagkatapos nitong video. Sana sinulatan ka ng yung mga amigo na wala kung pake kung sino. Yun, yung sana sinulatan ka ng yung mga amigo. Sana. Pero meron na siyang akusasyon na nagpapasulat. Doon sa mas nauna niyang round na nagpapasulat sa iba. Pero dito, sana sinulatan ka. Na parang, kumbaga, nung sinabi mo yun, akusasyon na yun Tapos biglang sana. Parang nalabuan ako doon Pero wala kang mabobobo dito. At hindi kami yung nalilito. Scammer ka pa rin at niloloko mo sarili mo. Etong round 1 ni J Black talaga. Medyo hindi epektibo para sa akin. Siguro dahil na rin may mga anggulo siyang na gamit na ng iba at ginamit niya pero hindi mas malakas, parang ganon. Anyway, maganda pa rin naman, kaya lang hindi siya tulad nung lagi kong inaasahan kay J Black. Round 1, Slack 1, tara. Narinig nyo? Sabi niya, tropa niya si MP3. Narinig nyo Tropa niya si MP3. Tapos bad trip daw siya sa akin kasi ako daw nagpauso ng Bito. Di ba ikaw sumunod sa akin? Di ikaw si B3. Joke lang. Game! Bito, B3, Hindi na talaga ako pwede doon Yo! Pinadala ng gubat! J Black! Paglalaruan ko lang to gagi. Pagkat ngayon ay Slack 1 ay naka-game mode at ang gubat ko Jumanji. Laman mo ba'y puro kayupan? Tapos ngayon, mangangapa ka rito. Dahil ang mga mababangis sa gubat ay ginagawang pera lang sa syudad, kaya maligayang pagdating, apokalipto. Di pa naisibat ang weapon yan. Pero sa paglabas ngayon ng halimaw, makikita nyo tong si Apokalipto mag-temple run. Rararap? Putang inakatakbo na mabigyan dyan sa muling tumatak huling yabak ni Jaguar po. Kahit magrason, sabihin sila, lapu-lapu siya at ilayo niya yung tagpo. Pero ito'y reverse Magellan dahil lapu-lapu ang patay ngayon sa pagdaong ng barko. Ano bang akala nito? Kahit may titulo ka gago, sa akin pang mid-tier ka lang. Kahit nga sa ML, si lapu-lapu binubugbog lang ni Badang. Ano bang espesyal dito? Okay yun. Kasi, ang ine-expect ko talaga dito kay Slack 1, sa mga unang banat niya, yung mga jokes. Pero mas nag-focus siya sa technical, na maganda naman pakinggan. At the same time, sunod-sunod na technical yon at sinundutan niya agad ng jokes. Maganda yon, magandang pang-set din yon. Ano bang espesyal dito? Estilo? Mind conditioning?
Laban niya kay Mot, pati kay M-Site. Puta, ginagamit yung Bisaya. Kung hindi ginagalit, hinahype o kaya pinagmumukhang kawawa. Kaso lang hindi ito gubat kung saan epektibo yung mga bit-bit mong pasabog. Pananalita mo pa lang, alam mo nang sasablay ka sa paggamit ng Tagalog. Unang basa ko sa pangalan nito, JBL ako. JBL ako! JBL ka, speaker, tagapagsalita ng mga Bisaya. Bakit? Kasi daw yung gubat, gera, patayan, yan ang pinanggalingan niyang mundo. Ngayon, paano mo yan ipapaliwanag dito kung lahat kayo doon magkakasundo? Kung naaalala nyo, si MP3, Cripply versus Bad, doon pa lang, planado na. Hanggang sa umabot sa laban mo kay Bitrom na alam mong talo ka. Buti na lang andun yung Mike. Mike Pantejo, Rookie of the Year plus MVP. Para maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3, putang ina. Damn! Ang ganda ng pagkakagamit ng angulo na yun. Sinimulan niya sa JBL ako. Tapos connected pa rin siya dun sa issue. At the same time, MP3. Galing nun, ang galing nun. Mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3, putang ina. Tangina nyo. Pinapatunog ng MP3. Para lang maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3. Putang inang mga Bisaya to. Si Cripply sa gubat, isang kumpol ng mga katulungan nagtulong-tulong para pagtulungan yung totolo-tolongis na yon. Tangina, kahit patanga-tanga yung si Cripply, alam mo sa sarili mo na ang lakas niya doon. Labag man sa akin kalooban. Patanga-tanga daw. Gago. Ayaw nga pala, parang may nakikita pala ako na parang nagtitrip yata sila sa ano. Saan na ba yun? Parang nagtitrip yata sila ni Cripply sa internet. Parang naggagagawan. Oo, tatanda ako na. Totolo-tolongis na yon. Tangina, kahit patanga-tanga yung si Cripply, alam mo sa sarili mo na ang lakas niya doon. Labag man sa akin kalooban na ipagtanggol ko yon, ngunit ang Bicol ay mananatiling parte ng Luzon. Mananatiling parte ng Luzon kasi tangina mga Bisaya to, manyakis na ang bababoy pa. Ano ba yan sa Cebu? Pag 3 puno na ano nyo, backboy ka? Kawawa sa akin sa inyo ah. Ano bang akala nyo dyan sa ginagawa nyo maangas? Ulol, magyabang kayo sa akin kapag nagawa nyo yan sa bayabas. Dahil ako sa... Yan, maganda yan. Sinimulan niya sa mga serious na banat, biglang may mga gantong joke, maganda yan. Magyabang kayo sa akin kapag nagawa niyo yan sa bayabas dahil ako si Slakwan. Magsisilbing karma, hustisya sa lahat ng mga ginakasa niyo na puno. At pinapasabi nga pala ng mga saging na hindi lang kampyon ng may puso. Kaya ginautok pa rin Timawa. Butas na yung puno ng saging, Rick. Nilabasan na yung Bisaya. Malinaw, round 1, malinaw. Kompleto. Mas malakas, mas malaki ng lamang. Mas malaking lamang nakuha ni Slakwan yung round 1. Round 2, J Black tara. Wala ba na? Pagin natin! Congrats nga pala sa'yo, bro. May sasakyan ka na bago. Ang hirap bumili niyan lalo na kapag wala kang trabaho. Talagang law of attraction. Sa battle din na-apply na. Kaka-reference niya ng sasakyan, pati train of thought, nasakyan niya. Gago ang sagwa mo tingnan sa ginagawa mong kalokohan. Imagine nyo, si GL yan, tas nakaabang sa may looban, magbabantang. Bago kayo dumaan dito, if that's fine, pengi muna pang sigarilyo para di kayo makatikim ng punchline. Line, current, electrifying to non-stop. Hinog na yung wire ng poste, oh. Magkano kaya yan sa junk shop? Shop, tindahan, sari-sari, mga mura. Wala na namang bigas puta. Ate Bebeng, pautang muna. Utang na naman. Sa katapusan, to magbabayad. Train of to. Daw tayo, tol. Si Foreman tumatawag. Tawag. Hukay, libing, dun ko to ilalaglag. Tung patay gutom na kahit walang burol, nagpapagpag. Nung naging issue yung PM3, aba pumapalag pa to.
Pasali-sali ka pa gago, panay pagpag naman kayo. E di ikaw nakabisado yung menu ng mga inasal. Magaling ka na, bitch. Pero paano mo nalamang manok yun? Sa kulay ba ng plastic? Palang puta. Nakatira ka lang sa Maynila, feeling mo Tagalog ka na? Gago, yung tatay mo Bisaya, yung nanay mo Saba. Gago. Binalik yung anggulong kumakantot ng saging, ah. Wala man lang bang nagtaka? Hindi nyo ba namukhaan? Congrats sa Mission Agent Slack 1 aka Justin Nabunturan. Pasensya ka na, agent, minsan di kita mapagkatiwalaan. Ang laki ng pinagbago mo mula nang pinadala ka ng Kabisayaan. Madalas si MP3 binabanatan sa post para pakinabangan. At yung style ni GL ginagatasan para lamang mahangaan. Naalala niyo yung tuunto mga boss? Walang naiambag na sulat to dun sa laban. Si Kairam nagreklamo ng lubos, pinagbuhat sa 2x2, daig mo pa daw si Foreman sa galawan. Mukhang double agent ka na lang mga Tagalog ah. Kasi nagtitipid ka na sa toothpaste. Kaya double O sa mukha ni 007 magiging gas-spring tong two-faced. Mula sa paggaya ng estilo ni GL, pagpo-post kay MP3, pagbubuhat sa ni Kairam kasi wala kayong chemistry. Bisaya ang dahilan kung ba't yung karera mo tumakbo. Putang ina mo, Bisaya ang dahilan kung ba't hindi na pagpag inuulam nyo. At ngayon kung permadong Tagalog ka, para ka lamang maingay na nerdo sa aklatan, sapagkat patatahimikin na itong maraming nalalaman. Pihit sa lieg ng dahan-dahan, kahit pa magmakaawa ka, sa taal ka mapupunta, imbis na taga-ilog naging tagalawa, kayawa ka. At pagsalba nitong kabaong, puro buto na lang lahat. Dadalawin pa kita para makiramay sa naulila mong anak. Iligaw yung kaluluwa ang pakay ko, nang walang makapaghanap. Reverse Tagalog sa lamay mo, Bisaya naman magpapagpag. Okay naman yung mga napiling angulo ni J Black, sa totoo lang. Kaya lang, hindi siya ganun tumatama kay Slack One eh. Maraming bagay na pwedeng, mas makating pwedeng itama kay Slack One. Pero itong ginawa ni J Black, yung pinili niyang angulo, hindi ganun na epektibo para ibanat kay Slack One. At the same time, kay Slack One, ang dami talagang effective na sa round 1 niya. Anyway, round 2, pakinggan natin. Game. Alam ko daw yung menu sa mga inasal. Uy, mali ka na nga, Taki Chong. Kapwa mo Bisaya nagsabi nun, hindi ako. Putang ina mo. Kayo, mga Bisaya kayo ha, sandugo na tsinelas nyo, lagpas pa daliri nyo sa paa. Di-distract kasi. God. Pero yung unang rebat niya yung yung Bisaya Chong, parang ganun, hindi kumagat. Hindi kumapit. Di-distract. Ba't siya ba kindat ng kindat? Putang ina mo. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa sakit neto, Bell's palsy na nag-glitch. Ang social lang pangalan ng sakit mo, tol. Hindi ka na ma-reach. Pero alam mo kung anong pinakamahirap na sasapitin mo dito sa round na to? Dahil sa kahihiyan, pipigilan mo ngayon kumindat-kindat at gumanto-ganto. Sige, kindat! Game! Ang totoo, gusto ko lang i-congrats si J Black. Kasi nag-gym na siya. Yung dating humpak na palong-palo, ngayon, healthy living na. Totoo pala talaga. Nung una, ayoko maniwala. Ang lalaki nang ng muscle, oh. Grabe, no? Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Gago! Gago! Bisaya dahilan kung ba't may ang ina nyo. Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Ayon sa masugid na pananaliksik, 250 million years ago, nang una nag-exist sa mundo natin ng mga Homo ayasib. Kaya... Tagalog versus Bisaya pa rin ang puta. Pero sa paglipas ng panahon, yung lahi unti-unting nanganib. Alam mo ba't kayo naubos? Kasi yung ninuno mo, ang akala, pwede alagaan yung T-Rex. Ang ginawa, inuwi. Kala nila, mapapaamo nila, oh. Pinagkakain sila ng dinosaur, eh. Putang ina mo. Hoy. Inuwi. Ang nirhyme sa dinosaur, eh. Puro Bisaya, no? Natural. Target lock, lalong-lalo sa'yo. Kribli, kung nakikinig ka, ibabawi kita sa mga hayop na to.
Hindi ako papayag na hindi kayo mabawian kahit saan pa to umabot. Anong pakiramdam na ikaw naman yung Bisaya ngayon na napapalibutan ng Tagalog? Ang ina! Pinagtulungan yung tao Ginamit yung issue. Ayun, ano din, tamang taktika din. napalibutan ng Tagalog. Ang ina! Pinagtulungan yung tao malaglag. Matawag lang yung Bisaya na greatest. Eh di totoo nga talaga yung kasabihan na you can spell Bisaya without B-I-A-S. Eksakto. Slack 1 versus J Black. Labanan ng dalawang nabito. Di ba ang kulit? Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na. Binito pa ulit. Putang ina. Pinagtripa ng putang ina. Iyakin pa pati. Alam mo bakit ka pinagtripan? Bisaya ka kasi! Ito yung sinasabi ko. Mas nagagamit ni Slack 1 yung tamang angulo para kay J Black. Kaya, isa kang Bisaya. Isa kang corning writer. Bonding writer. Solid liner. Chongqing liner. Working dicer. All in fire. Oh, di ba naglalalamog ka? Movie it rider. Toxic rider. Parody kay GL. Laban niya kay Lipcraft, tama-tama. Ito yung ganto yung kay GL, pinaparody ni Slack 1. Toxic driver, bum, lamog ka. O di ba yung scheme? Minak lang ng ganon kung saan na tumalon parang nagparkour para ipakita sa lahat ang pagbabalik ng Mac na parang MacArthur. Ngayon, sino unpredictable sa atin? Ngayon ka mag-angas. Mas unpredictable pa ako sa St. Ives na nag-freestyle kunyari pero meron namang mga bombero sa labas. Mas kupal pa ako sa Bisaya. Mali ka nang binabangga. Tingnan mo, matalo lang talaga ako rito sa pong Bisaya bubulagta. Ano nyo? Kung yung mga Tagalog sa gubat, tagulangan nyo, ibahin mo o gago. Ngayong nilapag ka dito sa Manila, ang lagay mo delikado. Kung umaasa kang manalo, ang sagot ko ay malabo. Dahil magpapatalo lang ako kapag ulol walang Bisaya na urado. Ay! Ang linaw, 1 and 2. Mas malakas yung round 3 ni Slack 1. Tangina, all 3 rounds makukuha. J Black, tara! Kung ano yung lakas nung live, ganun din yung lakas ni Slack 1 dito sa video mismo. Okay lang. Okay lang. Grabe ka manglait sa mga Bisaya. Okay lang. Okay lang. Kasi, ang ganda ng mga preparasyon na ngayon eh. Lalalim ng sulat, pre. Sing lalim ng ocean. Ang galing mo talaga magsulat. Poison. Tangina talaga, oh. Pag maganda, okay lang kahit mabawasan yung TF, no? Basta maganda performance. Okay lang, sige. Kasi, ganda ng mga sulat. Halatang hindi niya sulat, di ba? Puro invento pa mga naging scheme niya. Kung ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw Slack, Siamese twin ka. Adi Siamese twin. Walang personality, walang creativity, ni walang sariling pirma. Hindi rin siya ang magsusulat, ultimo huling habilin niya. Tsaka ba't ka ba geto ng geto? Pina-social mo lang yung salitang squatter. Tsaka, paano ka mag-i-improve kung dyan ka nag-settle bilang rapper? Puro kotse pa sa music vid. Kala mo talaga, nepo baby sa actual. Ulul, hindi ka mukhang anak ng kontraktor. Anak ka ng kontraktual. At diba inadapt mo yung kanal humoriza ito? Wala ka talagang kapararakan. Ultimo yung nagninido, nagawa mo pang gatasan. Tamang Nagninido, nagawa mo pang gatasan. Sa mga di nakakaalam, kasi may mga viewers ako ditong ibabukod sa flip top. Si Saito kasi, di ba, nataniman ng nung nahuli siya, nakita yung droga sa nido. So, ginamit niya rito dahil nga kinagaya doon ni Slack 1 yung style ni Saito. So, yung gumagamit ng nido, nagawa pang gatasan. ultimo yung nagninido, nagawa mo pang gatasan. Tamang sunod kay Zayt, kay Poison, pati na rin kay Lip. Isa kang human centipede.
Maliban sa puro halik sa puwit, meron ding tai sa bibig, shit. Yan na ba naiambag mo? Puro nakakadiri tang ina. Pinatunayan mo lang na Tagalog ka, nakikinabang sa tera-tera. Kung ina, nasasaktan kayo. Hindi lahat ng Tagalog kasi. Doon lang yung sa Tondo banda. Sa may Happy Land. Bisaya yung ginano'y Bitrom, react sila. Ang mga iyakin, kayo pala. Ang ina. At ikaw, wag kang bida-bida kasi hindi ka naaalala. Ultimo sa paparody at panggagaya si Cripply pa mas nakilala. Kasi isa kang Zaito wannabe at puro parody pa more. Project na mga ghostwriter na sa akin ay lipol. Manatili ka na lang sa bottom tier pag may mekaniko at tikol at paniguradong magbe-break kayo ng asawa mong minor. Kaya sa Isa Buhay 2026 Enigma, ano? Bigyan mo ako ng reason. Isa Buhay champs lahat ng contender tsaka mga veterans na season. Maglabasan tayo ng muka, huwag kayong magtago sa mga pangalan nyo. Pakita nyo sa akin mga pagmumukha ninyo. Nagpapakita ko mga kahinaan nyo. Sino tinutukoy niyo doon? Si ganun din naman to. Huwag nyo nga akong inaano. Dahil ko pa si JL sa laban na to kasi isang grupo kalaban ko. Hindi ito tulad ng sinagtala. Baka yung ano, yung mga sumusulat daw kay Slack One ay yung magpakita kayo. Okay. Versus Ice Water na alam na agad pangalan ko. Pero ubus yung mga kilala mo pag ako nakilala mo. Nalito ako. Nakilala mo. Medyo makalat ang performance si J Black. At ikaw, di ka kasali. Pero magpasalamat ka pa rin pare. Kasi malamang marami ka na namang signal lines na sa linya mo, putang ina. Ayun nga yun. Signal line. Nasa. Time. Ayun nga yun. Medyo laylay talaga yung performance at sulat ni J Black dito. 1, 2, and 3. Hindi ito yung J Black na yung napanood ko kay Beatroom. Hindi ko alam kung bakit pero baka wala siyang gigil kay Slack One. Dahil sabi niya nga sa podcast, gusto niya lang manood. Anyway, Slack One, tara. Hindi, kahit nag-joke siya, ano pa rin na. Respeto pa rin. Alam na kasing may gagawin eh. Pero kahit kampiyon ka, hindi na ako elibs. Banggit mo si Cripply, sino yun? Hindi umabot ng semis? Binabanggit mo rin kanina. Ano, they're here. Okay, game. Bago ako mag-umpisa ng round 3, gusto ko lang malaman nyo si J Black. Si J Black, may puso ng kampyon. J Black, puso ng kampyon, okay? Ang tanong, bakit Ice Water? Oo, Ice, bakit? Ice, bakit? Ang bottom line, anak niya yun. Oo, pangalan niya ng bata. Kaya hindi ko mali kung siya'y madamay at sa linya ko'y makakawawa. Sa laban na to, ang lalabas na masama ako pa ata. Sapagkat ang barko Titanic at alam mong sa ice tatama. Ngayon, puso ng kampyon naman ay Ice Fest. Ito yung Ice League sa Pangalawang beses na nabanggit yung barko o barako. Ice tatama. Ngayon, puso ng kampyon naman ay Ice Fest. Ito yung Ice League sa chest. Yeko, darted, atake sa puso, cardiac arrest. Kaso lang ba't tumitibok pa rin? Dapat nga patay na to. Wala kang puso ng kampyon, Black, isa kang masamang damo. Oo, masamang damo. Sa gubat, puro itim ang pinakalat hanggang sa kung saan-saan tumubo ang mga itim niyang balak. Yung produkto niyo na ban, pilit pinapalusot, Black propaganda nagmamater. Parang sorcery, pati kuryente ni Sasuke sa gubat, biglang nag-loss of power. Di ba kayo napapaisip? Loss of power, blackout. Sorcery, black magic, black propaganda, blacklist ban, nakuha yung pattern sa bawat bar. All black ginawa ng key points, highlighted parang star. Coincidence? Hindi. Stars align datang revelation, magko-connect lahat ng linya parang constellation. Kaya I'm starting shooting stars. Pag nag-collapse, black hole. Death wish, pagpitek, Mirana, starfall, yung landing. Alam mo na ako saan tatama sapagkat Mike sweep kay Makodi, lahat ng babagsak sa black o sa black. Wakag na shooting, walang cut, rolling. Pagka-blockbuster, kitang now showing. Kaya, right na sa dibdib, walang mumbay sa pagdikdik. Pagkalabit, yanay, mauga pati tindig. Mamamantig, papandinig. Tit. O, puro lang ganon.
Tsaka nyo alamin kung tumitibok pa ba yung puso ng kampiyon. Kaya Black, ano na? Black, ano na? May mga reference lang akong hindi ko alam sa mga sinasabi ni Slackwad, pero konektado pa rin siya about sa kampiyon, pagtibok. Yung iba lang talaga dun sa part ng mga binibitawan ni Slackwad, hindi ko gets. Gustuhin ko mag-react pero hindi ko siya alam. Hindi ako si Pistol na kayang ma-upset ng mga mahihinang bara mo. Hindi ako si M-Side na magpapagulpi lang sa paro-paro. Hindi ako si Jonas na kayang talunin ng mga freestyle na mahina. At lalong di ako si Lipram na pag natalo ang nirarason partida. Sino ako? Ako si Slackwad. Ako si Slackwad. Misteryo din kung tatawagin na kung mas malakas ako sa kanilang apat, sino nagsusulat sa akin? Ang ganda nun kasi nga 'di ba sinimula ni J Black na sinusulatan daw siya. So binigyan niya ng ganung ender. Kaya lang mas medyo nakakabitin lang. Maganda sana kung may sinundan pa siya doon na mas mabigat na ender. Medyo nakakabitin lang pero malakas. Sino nagsusulat sa akin? Sorry. Slackwad all 3 rounds. Welcome pa lang itong 12. J Black vs. Slackwad. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Slackwad. Malinis yun. Ay, ibibito ko pala. Ibibito mo na naman, boss. Si Black na lang. Shoutout Black. Pasensya na sa... Congrats pa rin. Congrats pa rin kay J Black pero babawi yan. Babawi yan. Congrats Slackwad. At yun. Medyo nabitin lang ako dun sa ender niya sa round 3. May mas magandang ender pa yun. Maganda na yun eh. Pang set ng momentum niya na yung pinanghuli niya. Pero may mas maganda pa sana ng ender doon. Anyway, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan. At syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw. Yeah!